at unti-unti umaakyat ng aking ministry. Hindi ko kasalanan yun, alam ng Diyos yun. Pero, kahit hindi ko kasalanan, hindi ako ng tawag, ay nakinang ang puso ng Diyos at nililis na yung blessing na para sa akin. Ganun po ang dapat natin gagawin. Because once you are refreshed, hindi ka nagtatanim ng galit sa tao. Kaya sabihin mo sa katabi mo, nakapagpatawag ka na ba? Hindi na. Pinag-pray mo na ba yan na ang langit? Kung baka pinag-pray mo makikir, ang ayaw mo na katabi sa langit. Sabi ko ni Bishop Terry Raven, tandaan mo, kung sino yung ayaw mo dito sa lupa, yun ay makakatabi mo sa langit, and that is permanent. Sabi ko, dito pa lang, sanayan ko sarili ko na nagkapit ko na ko. Di ba? Pero sabihin mo lang yung Bishop Terry. Pero, there's nothing in it. Pagdating sa langit, whether you like it or not, no? Hindi mo lang pwede ipagkaila na yung katabi mo ngayon ay kapatid mo sa Panginoon. Tingnan mo yung mukha niya. Sabihin mo ka na, wala na akong magawa eh. Ha? Kasi kapatid na kita eh. Wala na akong magawa eh. How to seek refreshing? Three things. Number one, through waiting upon the Lord. Hindi tayo dito, I believe na marami sa taga-Sika, marami sa taga-Jesus and Leaders of Living Law International. Ano sila to? We have to wait upon God. Number two, through seeking God, you have to seek the face of God. Don't just seek the hand of God. Many of Christians today, they want the blessing, they want the authority, they want the power. Power, authority, and blessing represent the hands of God. But God is not telling us to seek His hand. He is telling us to seek His face. Because His face is the mere presence of God. When you have the presence of God, you will have the hand of God and the hand of blessing, the hand of power and authority is just there, passing through you. Kaya wag tayo masyadong pakupitin sa power, authority, and the blessing. When we pray, we always pray like this, Lord, sana Lord, Jesus, Lord, yung mga anak ko, yung mga ganyan, yung mga Christian. Alam mo ba yung prayer na yan, magaganda yung sinagot ng Diyos. Ang dapat natin ipag-pray, ang sinabi nyo sa Luke, pray to the Lord of the harvest that He will send laborers. His harvest is ripe and ready, but the workers are, may bagong version niya. The workers are lazy. Kung kailan na, ayaw pang bumalik, ayaw pang humayo. At ako sa si Pastor Bob ngayon, sabi ni Pastor Bob, they went to the spot, sabi ni Pastor, next time, let's go to Davao. And from Davao, let's go to Maguindanao. Same thing. Walang kera na ito. Let's see kung ano ang ganda ng ginagawa sa Davao. Last month, hindi yan po kami lahat. Dahil it was my first time being, I've been a Christian for more than 20 years. Pero first time ko pa ako ng Facebook, na lahat ng members ay Muslim. It was last month. Yung ginagamit natin lesson to take for life. 23 scholars na tatlo bawat isa sa amin na share kami about the Father, about the prodigal son and the goodness of the Father. Kasi mahama-mayo mga Muslim, bakit? Sila sa lego, sa kanila, at nakaipuran na, at gusto ko. Ngayon, tinuturuan mo sila sa pagmamahal. Pero parang ayoko nang mag-usip, gusto ko nang magiging Kristiyano. Sabi ko, hindi kailangan magiging Kristiyano ka para mag-usalan namin. Kailangan mo lang magiging follower ka ni Jesus. And you can still receive the gospel. Although it's another principle na ina-apply natin. But you know,
what is more important here is when we are refreshed, we can always obey God. It's always easy to obey God. Number 3, submitting to His will. Ito po natin. Pag may pinipin si Lord sa buhay mo, huwag mo nang mabayaan. Huwag mo nang tumagalpon. Huwag ka nang makipaglaban. Surrender ka na. Surrender mo na yan kay Lord. Sabi mo sa sabi mo. Surrender mo na yan. Yung unbelief na conversion, surrender mo na yan. Diba? Baka yun ang mga derby lang natin. Alam mo na yun, ha? Wala na kasing fault in the church, eh. Sinabi mo lang yun. Diba? Ikaw, gusto mo magiging diyan ng mo. Ikaw din. Nahirap yun. Springtime follows winter. Okay? Before spring, meron pang winter. Sinabi sa akin na hindi na may ito na kanina, we met therefore and we converted. Okay? Songs of Solomon, chapter 2, verse 10 to 13. Okay, sinabi niya, my beloved, let me rise up my love, and my fair one is halfway. The winter is past. Tapos na yung winter. Now it's spring. It's refreshing time. You have to have a new life is refreshing. Kailangan may bagong buhay. Pag na-refresh ka, bago lahat. Number 3, spring speaks of new beginning. Say to me, new beginning. Lahat ng nakakala sa buhay mo na inumpisahan ng Diyos ay itutuloy ng Diyos yan sa'yo. Amen ba? Kung dati ginagamit niya ni Lord, ngayon nandito ka sa iyong umaga, hindi aksidente nandito ka, sinasabi ko sa iyo umaga, nakakamiting ka ulit ni Lord. Amen. Sabi mo doon sa sabi mo, nakakamiting ka ulit ni Lord. Nakakamiting ka ulit Pero ni di ba Lord. natin, mayakin na, di ba? Springtime speaks of newness, freshness, and life. And spring season produces